ako, judger talaga ako. Lalo na sa personal. Kung mas nakalala ko sa personal, mas lalo akong naiyamot. Yun na nga eh, nandun na kita eh. Nagtagal mo eh. Bago tayo manghusga, edi mag-isip muna tayo. At nasabi na natin yung masasabi natin, hindi na natin may babalik. Kasi ang salita para talaga yung espada. Pag sinaksakan yan, tagos talaga yan sa'yo eh. Narinig niyo ba yung yung 10-second rule? Or yung mga 5-second rule na ano ibig sabihin nun? Hello everyone, welcome to IRL versus URL, the podcast where we talk about how we see, feel, and yes, judge people, both offline and in real life. Ako si Steph and syempre kasama ko si Aaron and Rayam and now we will talk about a question na medyo uncomfortable tanungin. Kasi saan nga ba tayo mas madalas manghusga? Sa harapan o sa harap ng screen? Let's be real. Meron talaga tayong mga moment na bakit ganun? Bakit ganun siya? Yan ay maalin sa IRL kung saan kaharap mo siya or URL na dumadaan lang sa feed mo. And in this podcast, talagang malalaman natin kung paano tayo magiging mindful sa panghuhusga both offline and online. So if you are ready for some honest, relatable, and medyo uncomfortable na real talk, then let's log in. Simulan natin sa totoong buhay. Yung walang filter, walang caption. Di ba minsan, meron tayong mga eksena, parang unang tingin pa lang natin, meron agad tayong opinion, meron agad tayong gustong sabihin sa utak natin. Speaking of, aminin nyo, ang una nyong napapansin talaga, syempre physical appearance. Ano yung mga salitang lagi nyong nababanggit? Kunwari, may nakita tayong tao na biglang dumaan. Diba? Ano yung binubulong natin sa isa't isa? Guwapo! Pogi, ganyan. Guwapo. Paano kung hindi ka Parang aya-aya? negative. Tingap. Ibubulong mo na lang din. Tingap. Parang medyo masama. Tsaka syempre, iniiba natin yung word para hindi nila masyado maintindihan. Like, tingap, diba? Hindi nila yung magagets agad. Diba, meron talaga tayong ganong nature as a person. Pero bakit nga kaya may ganon tayo? Na somehow, pagkakita natin sa isang tao, meron na agad tayong, alam mo yun, nahuhusgahan na natin sa base from the looks pa lang. Diba? Ako personally, feeling ko kasi talaga, na lumaki kasi ako sa environment na ako personally nahuhusgahan. Na kahit bata pa lang ako. 'Di ba yung mga kahit nga mga bata ngayon mga bata ngayon, ano pa lang, parang bata pa lang, marami na agad nasasabi yung ibang Real. tao doon sa weights, doon sa Itsura mismo ng bata na kung hindi man kamukha ng ama o ng ina, may ibang itsura, di ba? Nakakalungkot lang na ganun. Pero at the same time, tayo nga medyo, nasa teens, and wala na pala tayo sa teen, no? Na nasa adult na. Bakit hindi natin siya mabitawan? Kayo ba, meron ba kayong mga personal experience na sa environment nyo talagang Ako nung naka-experience na ako nung high school kasi talagang madami akong tagihawat nung high school. Talagang lagi ako naka-face mask. Hindi naman araw-araw pero yun dahil nga nahihiya, talaga nagfe-face mask ako dahil super daming tagihawat. Yung parang nahiya akong magpakita nung mukha ko maipakita. Doon naipakita ko naman siya pero sa mga kalapit ko lang Ako, hindi naman ako sa features ko o sa itsura ko. Ako sa kilos ko. Kasi dati pa, high school pa lang talaga, malikot na ako. Yung sobrang gaslaw. Sabi ng iba, kababaeng tao, ganyan, ganun. 'di ba? Parang part na siya ng ating pagkatao. Yung ganung environment ba na kinalakihan natin, na somehow na-adapt natin, na-apply din natin, which is kind of sad. Oo, pero minsan kasi, dun sa mga sinasabi ng iba, dun tayo natututo diga. Kagaya nun, nung medyo nagdalaga-dalaga na ako, medyo nagtumanda na, parang, oo nga, kailangan di masyadong malikot. True, mga ganun. O, tinan mo, Dun din, ikaw. kaya naiba ko yung naggumamit na ako ng mga skincare, Oo, ganyan, papakinis. papakinis. Parang dun ko din na-realize na dapat yung pag-change sa sarili, magsimula sa sarili mo talaga. Pero ginusto mo ba yun para sa sarili mo o dahil Dahil lang sinasabi narinig natin. ng ito? Siguro 50-50 dahil may narinig. Pero nakatulong din yung sinabi. Nakatulong din yung mga sinasabi nila at the same time, ginusto ko din para sa sarili ko. Doon nga, sa naging usapan natin about pagiging mindful, may iba pa kayang practices kung paano natin talagang ma-assess. Kasi tayo, di ba, personally naman, nadja-judge din tayo. But at the same time, nadja-judge din kasi tayo. So, Real. paano kaya natin talaga maiiwasan na ma-feel bad kapag nahuhusgahan tayo kung tayo sa sarili natin, nahuhusga naman tayo?
Narinig niyo ba yung yung 10-second rule? Or yung mga Mm. 5-second rule na, Mm. ano ibig sabihin nun? Ay, hindi mo pala alam kaya tinanong mo sa amin. Narinig niyo ba? Ano yun? Ang alam ko doon, if you cannot change a thing Within within that 5 seconds. or 10 seconds, wag mo Wag mo nang nang sabihin. punahin. Wag mo nang Ah. punahin. Mm. Like for example, hindi Ang mo buhok ko gulo, prefer. kunwari. Kunwari magulo ang buhok ko. Ayan. Paano Pwede mo- niyang, pwede mong punahin? pwede kong punahin yun kasi pwede niyang ayusin yun. Like, it's a Within. way of approaching her to fix her hair. Hindi dahil, ang pangit ng buhok niya, parang luka. Di ba? Hindi na ganun. More on, it's a form of love and care. Na para maayos niya yung buhok niya. So, ayun, medyo magulo buhok mo today. Ayan. So, parang magiging way yun ng pag-aayos. Hoy. Tapos magiging close kayo. Ayan. Tapos, yun nga, if beyond 5 or 10 seconds, na hindi naman talaga maayos. For example, hindi mo prefer yung weight ng isang tao. Pero siya, gusto niya yun sa sarili niya. Pero hindi naman niya yun agad-agad mababago with 5 or 10 seconds, diba? So, wag na nating sabihin. Kasi it may ruin the confidence ng tao na yun. Ang ganda nung, di ko alam kung theory yun or something na, basta ang ganda niyang, Sino man nagpauso? ang ganda niya i-apply. Yes. Kasi it will teach you to be more considerate, more mindful and kinder sa ating mga nakakasama or kung hindi man natin kakilala, 'di ba? Parang it will really teach us how to be a good person. Ayun, basta kagaya nga ng sabi ni Pia words back, think before you click. Si Pia ba yun? Yes! Parang Pia mama ko words. nagsabi niya. Hindi nga, Mama parang mo si ba? teacher ko saka ICT. Di ba? Slay Ma'am pala yun. jars. Si ma'am. Di ba? Well, that's really something na, ang ganda ng usapan natin pagdating sa IRL. Kasi it is something na we can practice. Sobrang dali lang niya kung isa sa puso at isa sa isip natin. Yes. Paano kaya kung online? Alam mo, after ng ating IRL scenarios, talagang napagtanto natin na tayo, mabilis naman talaga tayong mang-judge sa totoong buhay. Pero, at the same time, alam mo yun, nag-iisip din naman tayo bago tayo mag-judge. True. So, mas i-practice nating mag-isip kesa magbitaw agad ng masasamang salita na hindi natin kasi alam kung ano yung magiging epekto nun sa isang tao. Which is true. Correct ka po. Kaya, let's proceed to the URL judgment. From street to screen, tayo naman ay dumako sa ating URL. Kaya kung ready na kayo, let's dive into the world of online judgment. At syempre, gusto naman namin nakasama kayo, aming mga listeners, dito sa conversation. Kaya naman, during our IG poll, may nanalo na as of 3:15 p.m. Ay, sino kaya? With 51% nagwagi po na mas madalas daw po tayo nanghuhusga online. Ang galing mo, te. And Mapanghusga. 49% po ang ating in-person judgment. So, kayo, what are your thoughts about it? Na nanalo yung nasa online? Sa akin, true yun. Kasi madami talagang mapanghusga online. Hindi, kasi syempre hindi nakikita yung mismong ikaw na naghuhusga ka. Ganyan, At saka ganyan. ako, personally, mabilis na talaga ako mag-judge online. Kasi kahit anong makita ko dyan, lahat pinupuna ko talaga. Oo, hindi guys, sa personal na parang kaya ko pang i-filter, gano'n. Kaya ko pang pigilan ng sarili ko. Sa online, lahat talaga. Lahat ng nakikita ko, may say. Diba? Ganun. Tsaka kahit maliliit na details. Oo. Ultimo pagpili ng kanta sa story, caption, diba? Parang ang dali-dali sa atin manghusga siguro sa utak. Pero siguro iba-iba tayo sa pag-voice out sa social media. Kasi, alam niyo naman, yung recent na nangyari, meron talagang influencers na medyo nagkaroon ng hard time mag-face ng criticisms online. Ito ay base sa mga comments na nababasa nila and somehow, yung nasa isip natin na siguro hindi natin talaga napag-isipan ng maayos na i-comment natin at na ipaparating natin sa user. Kaya grabe na talaga yung naging epekto sa kanila. Diba? Which is, yun nga, nakakalungkot pa din na meron na tayong chance na, alam mo yun, na itago na lang sa sarili. Bakit nagkaroon pa tayo ng effort na mag-comment, na mambash, True. para lang husgahan yung tao na yun? Kayo ba, yung pinapakita nyo ba online, ganun ba talaga kayo in real life? Hindi. Kasi ang panghuhusga ko online, hindi ko naman siya
pag yung nakita ko, magko-comment ako. Hindi ako ganun. Parang pag nakita ko siya, bash ng konti, scroll na agad. Hindi ako yung pag nakita mo siya, ay, ang pangit, type, tapos comment. Hindi ako ganun siya. Pero ako, sa social media at sa personal, hindi lahat nilalabas ko sa social media. Ganun din. Siguro, dahil din marami akong nare-receive na feedback na ang saya. Parang wala akong problema, ang saya lang daw ng buhay ko, anak mayaman daw ako, 'di ba? Pero behind those photos, may filter yun. May edit yun. At the same time, sino bang may gustong ipakita yung vulnerability ng tao, lalo kung online? Which is diba? true. Totoo. Siyempre, kung nasa online world tayo, hindi natin ipapakita yung mga failures natin. Success talaga ipapakita doon. Real. Diba? Siyempre yung happy moments lang ang ipopost mo. Ito, meron na ba kayong na-judge online, pero nung nakausap niyo sa personal, parang, ay, hindi pala siya ganun. May ganun ba Oo. kayong eksena? Ako meron na friend ko na ngayon, very close friend. Dati, nung hindi ko pa siya nakikilala. Ako yan? Hindi. Ano to, hindi natin siya kaklase, hindi niya din siya kilala. Okay. May mutual friend kami, kaya doon kami nagkakilala. Pero noong sa Facebook ko pa lang, online ko pa lang siya nakikita, mga post niya, talagang binabash ko siya. Husgang-husga. Oo, husgang-husga. As in, walang bukas ang panghuhusga, te. Pero nung nakilala ko na siya in person, nakausap, nagka-band, ayun, doon ko parang naipamukha sa akin na, ay, parang ang sala naman nung panghuhusga ko na hindi ko pa naman siya nakilala in person, pero nahusgahan ko na agad siya in online. Ako hindi. Nung mas nakilala ko siya sa personal, mas lalo akong naiyamot. Balik Ay, may mga chances. ganun. Oo, may May chances ganun. naman ganun talaga. Pero feel ko, banda-banda dyan, meron pa tayong mga ganun tao ma-encounter na yung binabash pa natin ngayon. Tapos magiging ka-close din natin in, sa mga susunod na panahon. Tapos malalaman din natin na, iba pala yung, Mali pala. Oo, mali yung iniisip natin. Tsaka diba, we'll never know talaga kung magkakabuild tayo ng connection or relationship sa mga taong ginajudge natin. True. Kaya, let's just be kind. Halimbawa nga yung mga sa kasalubong lang natin. Smile! Oo, nakakasalubong natin eh. Binabash mo sila, pero what if maging friends kayo? Oo, tsaka tapos, may natin, kaya pala siya laging si Bangot, meron pala siyang pinagdadaanan. Which is true. Kasi Ganun. hindi naman natin alam kung ano nga ba yung pinagdaanan. Or kahit nga maliliit na bagay na kasi mangot dahil malabo ang mata, hindi ka makilala, diba? Marami Isa yun talagang sa reason factor. behind it. We should not jump into conclusions. Ayan, from our IG polls, yun nga yung mga IG stories na isang scroll lang, isang click lang, madali na talaga tayo manghusga. Pero if we put awareness and empathy, it will all make a huge difference talaga. And that is for our URL Judgment. In this segment, we invited 3 lucky listeners to join the podcast and share their insights and learnings from today's episode. They also used our reflection roulette for them to share a time when they judged someone in real life and later regretted it. Ako naman na iwan. Para sa akin, wala ako tanda talaga na ginudge ko. Pero magpunta tayo ng example na sa tao na alam mo yung pananamit nila. Kumbaga sa kanya, sa babae. Suot nila maiksi. Pero isipin ng mga tao na yun na yung tao na yun ay gumagawa ng hindi maganda. Mga ibang bagay. Tapos yung mga tao din na sa umpisa ganito yung kanilang ugali. Pero pag nakasama mo sila, makikilala mo sila ng tunay. Na-judge mo sila sa umpisa, pero pagka habang tumatagal, yun, nakikilala mo sila ng lubusan. Oo. Para sa iyo, anong mga... So, para sa akin, lately, wala pa naman ako masyadong na-judge. Pero, gaya nung kanina, sa example ko na lang, parang kanina, may isang babae na na-judge ko agad siya ay kung ano yung ginawa niya. Tapos, hindi ko man lang, kumbagay, nag-stick ako nakita ko sa kanya na in the way na ginudge ko agad siya. Tapos, hindi ko muna inaalam kung anong tunay niyang ugali talaga. Ako naman, aminado ako, judger talaga ako, lalo na sa personal. Okay talaga. Oo, nagtingin pa lang personal. Parang, ko siya, person, sabi ko, ay,
ang gulo, ang sama, ang ganyan. Pero lately, ma-realize ko, ginudge ko siya without knowing kung bakit ganun siya, bakit ano yung pinagdadaanan niya. Kasi personally naman, may taong hindi din gusto kung anong looks nila. Parang, kunwari is, pag yung iba may sakit, kaya hindi nila naaayos ang looks nila. Oo. Tapos, basta-basta na lang tayo man-judge. Paano kung tayo yung nasa sitwasyon nila, di ba? Ma-judges. Ma-judge talaga tayo. Then, sasabihin natin, ayaw natin yung ma-judge tayo. Pero, tayo naman mismo, Tayo mismo ma-judge tayo sa iba. ating sarili. Oo. Na-judge agad tayo ng iba. Hindi na nga, nag-judge na kita eh. Tagal mo eh. Ay, so Kagaya na many lang reasons, nung diba? kanina nga, ayun no. Ay, alam nyo naman, pag babae, matagal talagang pumilos. O, Tas, ang maano naman namin, ang mali namin kanina kumbaga, ginudge agad namin na, ayun, tagal nito. Ang dami agad namin nasabi na hindi muna namin inalam kung ano ba talaga yung dahilan kung bakit nga late. Mm. nga naman, nagpa-cash out pa kasi ako. Oo, doon alam sa- ko naman. Yeah. Sorry, hindi din naman ako nakapagsabi. Kaya, balik tayo dun sa topic. Sa real life talaga, bakit nga ba tayo man-judge, diba? Dapat inaalam muna natin yung Kasi reason naman nga, nila. first time mo lang siya nakitang ginawa niya yun or nakita mo lang sa kanya na bago sa paningin mo. So, siyempre, ma-judge talaga natin sila. Pero mariregret din naman natin Oh, with somehow pag nakilala natin sila, diba? Kumbaga, parang nasanay na lamang tayo na kapag may nakita tayong mali sa ibang tao, ay agad na pumapasok sa isip natin na, ay, may ganito sa kanila, ganyan, ganon. Madami agad tayo nasasabi sa kanila na hindi naman natin agad muna inaalam kung ano talaga yung tunay na, Kaya nga, bakit ba kasi nga nakasanayan na natin man-judge ng tao, diba? Hindi mo tayo perfecto eh. So, Sa bagay, no one's perfect nga naman. Pero dapat bago natin sila judge, dapat alamin talaga muna natin. Think muna. kumbaga sabi nga nila, think before you click. Based dun sa inisipin natin kanina, lumabas kasi, kung may na-experience na daw tayo na na-judge natin pero somehow na-regret din natin. Sa akin kasi, yes, personally, ako, judgmental talaga akong tao. Yung first impression ko talaga, sabi, ay, ginudge ko na agad. Kaya lang ako, ay, ang taba naman na ito, ganun. Nakita ko. Pero, hindi ko naman alam kung anong meron talaga. So, na-regret ko yun sa'yo. Ginudge ko siya, may picos pala. Kaya pala ganun. notice pala. Kaya pala may kaila. Mm-mm. Stinage ko agad. May pinagdadaanan pala siya. Tapos, eto ako, bigla-bigla na lang nag-judge without knowing na ganun pala yung situation niya. Then, maiisip ko, paano kung ako yung nasa sitwasyon niya? Na ako yung mataba, kasi nga may sakit ako. Tapos, ginudge ako ng ibang tao. Diba, personal, masasaktan din naman na talaga ako. Mararamdaman mo naman talaga. Oo, masasaktan ako. Tapos, ginagawa ko din sa iba, yung panja-judge na yan. Dapat iniisip ko din kasi nga muna. So, mas parang, saan ba talaga tayo mas sa pagja-judge sa online or sa personal? Ikaw ba? Saan ka mas madalas Anong nag-judge? mas, Sa akin, basically ako yung nang-judge sa personal. Hindi ako basta nang-judge sa online kasi hindi ko pa sila nakikita eh. So, hindi ko pa din sila nakakausap o wala naman kaming closeness ba. O, kaya mas prepare ko yung sa personal ko siya i-judge. Kayo ba? Saan baga... pero para sa akin siguro, both siguro. Bakit? Dahil parang minsan, siyempre, pagka may nakikita tayo na bagay sa isang tao, na may nasasabi agad, aaminin ko, may nasasabi agad ako. Tapos pag sa online naman, gaya na lang nung sa yung mga ngayong issue na about yung sa mga influencer na Ano yun? Hindi ko alam. yung alam mo yung sa yung sa pagsusugay sa online. Di ba halos madami ngayong influencer ang na doon. Tas may mga nagko-comment doon na ay, mga ganito na ganyan. Nag-share sila ng sugal. Sasabi na may mali daw yon. Tas may mga nagsasabi na
ay okay to para makatulong daw sa kanilang mga pangangailangan sa Dun sa mga nag-promote daw ng sugal sa online na sari-sari ang sinasabi. May napanood kasi ang vlogger, sabi niya, hindi daw siya promote nga ng sugal. Then, may nakanood sa kanya na like, na ginudge siya. Sabi mo hindi ka magpo-promote ng ganito, ng ganyan na sugal. Tapos, umamin yung vlogger, nagsabi talaga siya na, hindi po ako nagpo-promote. Ginudge siya nung nag-comment nang hindi niya alam na, kusa naman talaga naglalagay minsan ng Facebook ng mga ads na gano'n. Tapos, Kumbaga, parang biglaan na lang may nalabas na ads na gano'n. Anong reaction mo? Ginudge mo? siyempre, cleaner niya yung name niya, hindi naman kasi talaga siya nag-promote nun eh. Then, based naman dun sa tanong niyo kung saan ako mas madalas na nahulog. madalas na judge. Ako Pareho talaga sa in real life kasi sabi ko, ginajudge ko. Sa kasi, pag online kasi, filtered na, marami nang nabago. madami Pero na pag nabago. sa nakita mo siya in real life, sabihin mo, both pala. Kasi, kunwari, makikita ko siya online. Tapos, ay, ang kinis nito, ang ganda. Lalaki Ang ba yan? ganda. Kunwari. Tapos, biglang makikita ko siya in person. Tapos, Sabi ko, hindi pala. ay, hindi pala makinis, matigyawat pala. Tapos, sabi ko, Sakit ay, mo grabe. naman. Sobra ka naman. Super ka naman sa Sorry, sakit. pero Aray. yun ang totoo. Ay, alam nga namang itago. Filtered pala yung masama nasa nagtatago. online. Siyempre, hindi ko siya na-judge sa online na yan kasi sabi ko, ay, ang ganda, ang kinis. Tapos biglang, pagdating mo harap-harapan, ay, ito pala itsura nito sa personal. Mapapaganon ka na Yung naman. mapapasabi ka na lang na, ay, iba pala. Oo, na ano lang. ang parang layo filter pala. lang, ang layo ng mukha sa, Tapos biglang sasabihin mo, ay, hindi pala maganda. Akala ko ang ganda-ganda. Aray. Sama mo. Kunwari, Sama. makikita mo, parang iba na yata. kunwari, makikita mo siya online, pipicturan. Di ba, ginaganyan pa yung angle ng camera, ang tangkad tingnan, tapos biglang makikita mo in person. Ay, ang Iba panda, ang hit pala. Ganon. Grabe ka mga pula, ano? Parang Pero totoo naman. tagos pa sa likod ba? Ay, di ba tunay naman? Kunwari, hindi mo kasi makikita sa online kung ano yung totoo. Then, pagkita mo sa personal, ma-judge mo talaga siya kung sino siya. Di ba? Kasi makikita mo na siya in real life. Oo. Pero pagka kasi sa mostly online, Filtered na may mga filtered na ginagawa yan. kasi may mga ginagawa ang ibang tao na para hindi malaman yung identity Ay, nila tunay na nilang ginagawa pagkatao. ng Oo, filter. edit dito, edit dyan. Yan, Ang dami. Tapos ang makeup naman. Parang may pinapatama ka lang. Hindi. Personally naman, nagme-makeup din naman ako. Napag-usapan nga na, ang dami natin napag-usapan na, no? Hmm. So, para sa akin, ang na-realize ko is, sa tunay na buhay, o sa online world, hindi sapat sa, para ba, kung mag-judge tayo ng tao, dapat, alamin natin, or alamin natin kung ano yung mga ginagawa nila, kung bakit ba sila ganito. And, ba't natin sila judge ng wala namang, walang proof na ganun sila. O, kayo naman, anong na-realize Kaya mo? nga sabi, don't judge the book by its cover. Kasi, i-judge natin sila kung ano yung makikita natin sa appearance. Nasanay kasi tayo na, natural na sa atin ang pagiging judgment, pero dapat talaga, pinag-iisipan muna natin yung mga sasabihin natin sa kanila kung makakasakit ba tayo or hindi. Dapat, wag lang tayo bitaw ng mga salita na alam naman natin personally na makakasakit sa kanila. Kasi kung sa atin sasabihin yun, masasaktan naman tayo. So, para sa akin naman, ang mga natutunan ko sa mga napag-usapan natin is, wag muna tayo mag-judge talaga. Baga, alamin muna natin yung tunay na pangyayari o yung tunay na alamin muna natin ang totoo bago tayo mag-judge. Kasi hindi naman sa lahat ng nakikita natin ay yun nga, yung kung ano yung nasa isip natin, sila agad yun. Kumbaga, yun. Pag-isipan mga talaga. Pag-isipan muna talaga natin ng 10 beses o kahit lampas na 10 beses bago natin siya sabihin para hindi tayo makasakit Kasi, masakit sa damdamin pag masakit din salita binitawan natin. Kasi pagka nagsalita tayo at nasabi na natin yung
masasabi natin, hindi na natin may babalik. Mm. Kasi ang salita para talaga yung espada. Pag sinaksa ka niyan, tagos talaga yan sa'yo eh. Bagay pagka nasaksa ka, tas walang panangga, aray mo. Aray mo. Thank you for listening, and we'll see you in the next episode.